Nagsasalita ka, hindi mo palalakpasin. Tarantado ka, pinalakpas mo yung baha. Ang daming namatay. Pinalakpas mo yung kongreso mong magnanakaw. Pinalakpas mo yung komunista dyan sa kongreso. Convicted na, nagko-contempt ng mga inosenteng tao. Dami problema ng Pilipinas. Hindi siya nagpapakita. Biglang minura siya ni Inday. Biglang lumabas ang gago. Tapos sabi niya, hindi niya papalakpasin yan. Utangin na ka, gago. Hindi mo palalakpasin. Tarantado ka pala eh. Ikaw nga ang dahilan ng lahat ng ito eh. Mapadrug test ka na muna, gago. Padrug test ka, gago. Nayupa ka. Tangina mo, kaya nagkahaganito yung bansa dahil sa iyo eh. Binoto ka namin. Pagmamalaki mo pa yung boto mo, gago. Tangina mo, mahalaga yung boto mo. Eh, paano yung boto ng isa? Boto ng vice president mo, mas marami yung boto yon. Gago. Tangina mo. Sorry. Kapitbahay ko, mano. Magsasalita ka, hindi mo palalakpasin. Tarantado ka, pinalakpas mo yung baha. Ang daming namatay. Pinalakpas mo yung kongreso mong magnanakaw. Pinalakpas mo yung komunista dyan sa kongreso. Convicted na, nagko-contempt ng mga inosenteng tao. Utangin na ka. Gago, sorry. Gigil ako eh. Mali ka ng sinabi. Mali. Ang dapat sinabi mo, kung may threat sa'yo, Inday, huwag ka mag-alala, babantayan ka namin. I am ordering the armed forces as your commander-in-chief ng PNP. I'm ordering you to make sure that nothing happens to the Vice President. Tapos, ikaw babanata mo, kakasuhan mo, gago. Tanga. Presidenteng ewan, tanga ka talaga. Tungang. Tarantado. What you are creating is divisiveness in the country. Gago. You are placing the country in the verge of civil war. Gago. Ina mo. Ano na ito, no? Tanin niyo yung nagtatalong politika. Nagtatalong politika. Kaya nga mini-maintain ko FGF sa gitna tayo. Parang di tayo mawala eh. Hanggang walang hudyat, mga ka-FGF, we want to be in the cooler side na nag-iisip, no? Mga Pilipino na nag-iisip. Kasi pagka sumausaw ka dyan, mawala ka eh. Galit na eh. Galit. Ako galit na galit ako pero kinokontrol ko. Kung nadidinig yung usapan namin ni Buhay, ni Commander Metran, galit na galit ako. Kung nadidinig din yung usapan ko sa ibang commander, galit na galit ako. Natatawa nga sila eh. Gigil na gigil ako eh. Pero kinokontrol namin, ang galit namin. That's courage. Courage is not just plain na tapang. That's stupidity. Plain tapang, that's stupidity. The courage is the ability to control yourself, control your fear, control everything, and perform the mission. That's courage. Yung you do the right things, yung properly, hindi yung ganyan. Yan na. So una kay Inday, yung statement ni Inday, ano masama itong magalit yung tao? Gago kayo eh. Nagalit yung tao. Ano ngayon? Tinatarantado niya yung tao niya. She's just being a leader. Between Marcos and Inday, mas leader tong Inday kaysa sa iyo, Marcos. Ikaw, Marcos, sinabi na sa iyo, BBM, sinabi sa iyo, ang dapat dyan, pinatigil mo yung Congress sa contempt. Anong ginawa nyo? Dinagdagan nyo pa ng araw. Tanga kayo. Bopol. Tapos noon, sasabihin mo pa, hindi palalagpasin. Meron pa kayong pinachichismis, tinatakot nyo taong bayan. Uhulihin na si Inday. Hulihin siya, isasapin na sa NBI. Pinapaimbisigan. Sige, kulong nyo. Pinakamaganda dyan, kulong nyo. Kulong nyo si Inday. Tangina ninyo, hindi nyo kami matatakot. Kami mismo sa FGF, hindi nyo kami matatakot. Mga gago kayo. Naghihintay lang yung grupo ko eh. Naghihintay lang. Tangina ninyo. Gago kayo. Tapos sa AFP, nabi ko na ba yun kay Marcos? Dapat ang sinabi mo, Marcos, huwag nyong gagalawin si Inday. Hindi mo ginaya si Duterte. No? You still respect tong tanga na to, kahit tanga, you still respect her because she is the vice president. She was elected by the people. Sabi ni Duterte yun kay Lenny. Ikaw, babanata mo ng
Hindi pwede kung kung kaya nilang i-threaten ng isang presidente, how much more ang malit na Pilipino. Gago! Kung kaya nilang nakawan ng, sabi na, ninanakawan nila yung wala talaga yung reasoning mo eh. Bobo ka talaga eh. Ang pangag ka eh. Binabasa mo pa eh. Hindi galing sa puso eh. Binabasa mo eh. Tarantado. Saan ka nakakita? Alam mo, binaboy mo yung Office of the President. Hindi ganyan ang tingin ko sa Office of the President. Taragis ka, hayop ka. Pati kayo, Kongreso, binaboy nyo yung Kongres, hayop kayo, contempt kayo, yayabang ninyo. Mga bopol naman kayo, mga tanga. Mga hayop na hayop ko yung sa kapangyarihan eh. Okay, ang issue, mga kababayan, ang issue, ang presidente ninyo nagdodroga. Yun ang issue. Tapos, nagnanakaw ang kongreso ninyo. Yung mga politiko ninyo, nagnanakaw, kanya-kanyang nakawan. Tapos nun, ang pag-asa nila na mawala sa pwesto, ang pag-asa ng kababayan na mawala sila sa pwesto ay si Inday Duterte. Si Inday Duterte, tangina ninyo. No? Kaya kinakailangan nilang pigain si Sara Inday. Ngayon yung ginawa ni Inday, nagsalita. No? Is she a threat to national security? Of course not. Utangin na sino nag-a-advise niya sa presidente national threat. No? Ang threat to national security is a president na nagdodroga. That is a threat to national security. Corruption is a threat to national security. Corruption, a threat to national security. Kasi pagka nagnanakaw ka, hindi umaabot sa mga kababayan natin ang dapat na serbisyo. Hindi nabibili ng armed forces yung kanyang dapat bilhin na equipment. Therefore, mahina yung armed forces. Kaya threat to national security. Hindi nagagawa ng gobyerno yung dapat niyang gawin in terms of services, in terms of delivery ng mga dapat, basic needs. Yung food security natin, import tayo ng import. Therefore, yung pagnanakaw ng Congress is a threat to national security. Yung droga na yan is a threat to national security. Mga hinayo pa kayo? Congress is a threat to national security. Yung ginagawa niyan, nandyan yung NPA. That is a threat to national security. Popol, kayong lahat. Ina ninyo. Tapos pipilit nyo, Inday is a threat to national security. No, Inday is a threat to your political ambition. Mga gago. Tangina nyo, gagaguhin yung taong bayan. Inday Sara Duterte is a threat to your political ambition. Is a threat to your activities of corruption. Tangina nyo. And we will polarize. Para kay Inday, maggago kayo. Gago talaga kayo. Gigil na gigil ako eh. Okay. She is not a threat to national security, mga kababayan. Tandaan nyo yan. She is the hope of this country. She is the hope of this country. Tandaan nyo yan. At doon kami tayo. Wag na wag nyong sasaktan yan. Wag na wag nyong sasaktan yan. Kasi papatayin namin kayo lahat. Uubusin namin kayo. Yan ang threat sa presidente. Utangin na nyo lahat. Subukan nyo kami ngayon. Gago kayo. Tangin na ninyo. The only reason kaya kayo nandyan is because yung taong bayan tanga. Hindi kumikilos. Hindi the people of the Philippines cannot get their acts together. The people of the Philippines do not know their power. All power emanates from the Filipino people. All power. Tangina nyo. All authority comes from the Filipino people. Tapos ganyan kayo? Armed forces. Armed forces. Sorry pero alam nyo, dapat noon pa. AFP, Browner, General Browner, Omet, at PNP, General Marbil. Last call na to, last call. No? At sa mga opisyal at mga tauhan ng Sandatahang Lakas at ng Philippine National Police. Huling call na to Noon pa dapat kayo tumayo. Noon pa. Pinagbibigyan namin kayo pinapanood namin kayo Galing kami dyan sa loob Pinagbibigyan namin kayo. Parang isang dating Pangulo na sabihin na kakausapin niya ang AFP at magbibigay ng options. Hindi nyo ba nakikita na the president, the former president is becoming
excuse me, yung mga aso tumapanik eh. The president is being desperate already. Parang, kakusapin yung mga junior officer, kakusapin yung mga ano, bakit? Hindi na makausap. It is an admittance na the president, the former president, believes na corrupted yung hierarchy ng armed forces. Kaya kinakailangan usapin na mga junior. Putang ina. AFP last call, PNP last call. Every day na hindi kayo tumatayo para sa taong bayan, every day na hindi kayo tumatayo para sa taong bayan is a day closer to being a narco state or a communist state. Parehas, pagsamahin nyo na, narco-communist state. Every day that you tolerate, you are tolerating. Every day that you are tolerating this wrongdoing in government, you are tolerating a president who is taking drugs. You are tolerating an addict president. You are tolerating a Congress na nagnanakaw, abusive of powers. You are tolerating. It means you are with them. You are not with the Filipino people. Kaya last call, armed forces. Makinig kayo sa akin. Nakaset up yung bansa natin para civil war. Kayong mga Pilipino, makinig kayo. Kayong mga madada ng mga Pilipino, makinig kayo. Utang ina, panay salita, panay yabang eh. Hindi nyo ba naiisip na tayo magbabanggaan tayo lahat? Kaya AFP, PNP, pigilan nyo to. Pigilan nyo. Mawawalan kayo ng papel pagka hindi nyo ginawa yung papel ninyo. Ano yung papel ninyo? Papel ninyo ay you support and defend the Filipino people. You defend the Filipino people. You uphold the Constitution. Ang ginagawa nitong mga putang ng mga politikon to na tinotolerate ninyo, they are now using the Constitution. No? Binababula, ginagago kayo, ginagawa kayong tamukyo. Utusan lang kayo eh. They are using the Constitution to quell the resistance brewing because this resistance ang totoong Pilipino. And you are becoming an instrument of these stupid people in government because you are tolerating them. Tangin na yan. And if we have to draw the line, we will draw the line. Magpatayan tayo kung gusto ninyo. But you have the power to stop this armed forces. Because hindi kami papayag na mauwi tayo sa droga. Mauwi tayo sa nakawan ng mga putangin ng mga congressman na yan. Hindi kami papayag. We are that close already. We are that close na mag-declare kami ng revolution. Putang ina ninyo, sabihin nyo, kami, papanatan nyo kami ng rebellion. Putang ina ninyo lahat. People of the Philippines, we the sovereign Filipino people, Constitution, ito lang kayo sa ilalim. Huwag nyo kaming gaguhin, huwag nyo kaming gabitan ng Constitution. Tangina ninyo. Kami may-ari ng Constitution. Kami ang nagpapatupad ng Constitution. Kung kinakailangan naming magkaroon ng court order, kami, People's Court, aarestuhin namin lahat yan. Armed Forces, ginagago kayo ng mga gagong politiko na yan. Ginagamit kayo. And here you are, nagre-relax kayo. And yung Duterte na matanda, sinasabi kakausapin niyo yung mga junior officer. What does that make of you? Kayong mga nasa itas, panay kayong mga walang bayad. Panay kayong mga bayaran. Yun ang dating eh. Namputya. Ano na nangyari sa serbisyo? Iniwanan namin niya matino. Tapos here you are, nakahanap kayong promotion, naghihintay. Putang ina. Dapat kayo, ang iniisip nyo, AFP, kung paano matitigil ito. Simple, doon kayo sa tama. Ano ba yung tama? Ano yan? Tama ba yung nakawan? Tama ba yung may droga? You get the president to take a hair follicle drug test. That's the right thing to do. Pag nyo nang hintayin ng taong bayan, ang lulusob niya sa Malacanang.
Huwag nyo nang hintayin ang taong bayan ang magpapadrug test. Magkakalasog-lasog yung presidente na yan. Punta na, threat to na the national security, threat to the life of the president. Tarantado! The president is the threat to the future of this country. Tangina nyo, hayop kayo. Ginagago nyo Pilipino. Nasaan na yung pera? AFP, kung nung pa kayo tumayo, mabebenta ba yung ginto? Mabebenta ba? Kung tumayo kayo, AFP. Matatransfer ba yung 89 billion nung PhilHealth? Ha? Nasaan yung Marley Kapan? 250 billion. Nasaan na? Tapos magagastos ba yung budget? Hindi pa tapos ang taon, ubus na yung budget, wala nang pera. Ano gagawin natin? Tangin na mo. Gago. Ang presidente yan. O tapos magtatapang-tapangan ka ngayon, BBM. Ay, nako.